Siyempre, dapat ang motorsiklong gawa sa Japan. Mahabang proseso ang pinagdaanan bago ito nasabi ng may buong paninindigan ng isang pulis mula sa Pilipinas. Noong panahong ang Harley-Davidson pa ang simbolo ng kapulisan, mahigpit na tumutol ang mga pulis trapiko nang utusan silang lumipat sa mga motorsiklong gawa sa Japan. Masyadong Hapon, sabi nila. Paano matatakot ang kriminal sa ganoong kaliit na makina? Ngunit bakit ngayon buong puso na nilang pinagkakatiwalaan ang mga motorsiklong ito? Isang pulis ang napaluha sa gabi kung kailan nailigtas ang kanyang buhay. Isa namang pulis ang nakaranas kung paano gumuho sa isang iglap ang 20 taon niyang paniniwala. At ngayon, may malawakang pagbabago sa mga police patrol units sa iba't ibang bansa, kung saan pinapalitan na ng mga produktong gawa sa Japan ang kanilang mga motorsiklo. Ano nga ba ang nagpabago sa pananaw ng mga pulis na ito, na may mataas na pagtingin sa kanilang sarili? Ngayon ko lang naiintindihan kung gaano ako naging hangal noong araw na iyon. 27 taon na ang nakalilipas, wala pang kamalay-malay si Miguel Mike Santos, isang miyembro ng Manila Police District, MPD, Highway Patrol Group. Ngunit pagkalipas ng 20 taon, sa edad na 67, ito ang kanyang binitawang salita habang lumuluha. Ang buhay ni Mike ay umikot sa Harley-Davidson. Ang kanyang ama ay isang alamat na pulis na naglingkod sa loob ng 30 taon gamit ang isang Harley. Mula pagkabata, isinasakay na siya sa likod ng motorsiklo ng kanyang ama. Pumasok siya sa Philippine National Police Academy sa edad na 20 at sa edad na 20 natupad ang kanyang pangarap na mapabilang sa Highway Patrol Group. Natural lamang na Harley-Davidson ang kanyang sinakyan, maging ang kanyang anak na si Jacob, dahil sa impluwensya niya, ay humahanga rin sa Harley, at ang kwarto nito ay puno ng mga poster ng mga vintage model. Para kay Mike, ang Harley-Davidson ang tunay na simbolo ng kapulisan. Ito ang kanyang pinaniniwalaan ng walang pag-aalinlangan. Ngunit, biglang dumating ang araw na babago sa lahat. Noong Setyembre 15, 1997, sa kanilang morning briefing, mabigat ang boses na inanunsyo ng kanilang hepe. Simula sa susunod na buwan, kalahati ng ating unit ay unti-unting lilipat sa Yamaha FJR 1300P na gawa sa Japan. Isa ka sa mga kasama, Mike. Hindi makapaniwala si Mike. Gawa sa Japan? Isang Yamaha? Nagbibiro po ba kayo? Nakakunot noong tanong ng katabi niyang si Jose. Hepe, baka po may pagkakamali? Hindi napigilang itanong ni Mike. Desisyon ito ng Budget Committee ng lungsod. Napagdesisyonan ang pagbili ng mga motorsiklong gawa sa Japan dahil sa tibay at mas mababang maintenance cost. Ang sinumang tatanggi ay ikokonsiderang ilipat sa desk job. Isang galit ang pumuno sa dibdib ni Mike. Bakit hindi na puwede ang Harley? Sa loob ng 20 taon, ni minsan ay hindi ito nagkaroon ng malubhang sira. Ang dagundong ng makina, ang bigat at tibay ng katawan, ang presensya nito sa kalsada, lahat ay perpekto. Sa oras ng pahinga, nagtipon ang kanyang mga kasamahan at naglabas ng sama ng loob. Masyadong magaan ang gawang Japan. Tiyak na mahihirapan tayong kontrolin yan sa habulan. Paano matatakot ang kriminal sa ganoong kaliit na makina? Patuyang sabi ni Jose. Sang-ayon si Mike. Ang bigat ng Harley ay humigit kumulang 40 kilogram. Ang bigat na iyon ang nagbibigay ng katatagan sa high-speed na takbuhan, samantalang ang gawang Japan ay nasa 280 kilogram lang. Para itong laruan ng bata. Pag-uwi, nagreklamo siya sa kanyang asawang si Sarah. Simula sa susunod na buwan, yung motor na Hapon na ang gagamitin ko. Makapaniwala ka ba? Ipinatong ni Sarah ang kamay sa balikat ng asawa at mahinahong nagsalita. Pero kung desisyon na yan, wala na tayong magagawa. Sigurado akong may dahilan sila. Walang dahilan. Pagbabawas lang yan ng budget.
Itatapon nila ang tradisyon para lang makalipat sa mas mura? Kinabukasan, sumailalim si Mike sa training para sa Yamaha. Sa paradahan, nakahilera ang mga bagong puting Yamaha FJR 1300P. Maganda ang porma, makinis. Ngunit sa mata ni Mike, ito ay mga makina ng isang taksil. Sa loob ng 3 araw, pag-aaralan ninyo ang basic operations, walang emosyong paliwanag ng instructor. Sa isip ni Mike, nagmura siya. 20 taon na ang kanyang karera, pero kailangan pa niyang dumaan sa basic training? Isang malaking kahihiyan. At dumating ang araw ng pagbabago. Oktubre 1997, 8 ng umaga. Nakatayo si Mike sa harap ng kanyang bagong Yamaha FJR 1300P. Ang puting katawan nito ay sumasalamin sa sikat ng araw na nagbibigay ng pakiramdam ng kalinisan tulad ng sa isang ospital. Kabaligtaran nito ng mabigat at itim na anyo ng Harley. Sige, paandarin mo na, sabi ng instructor. Huminga ng malalim si Mike at pinihit ang susi. Ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ay isang tunog na hindi niya inaasahan, isang tahimik na ugong. Hindi ito ang dumadagundong na tunog ng Harley na tila yayanig sa lupa. Ito ay isang makinis na tunog, parang sa isang luxury car. Masyadong tahimik, bulong ni Mike sa sarili. Ang makina ng Harley, sa unang pag-andar pa lang, ay naglalabas na ng ugong na nangingibabaw sa buong kalsada. Ang tunog na iyon ang nagbibigay babala sa mga kriminal at nagbibigay ng kapanatagan sa mga mamamayan. Ito ang simbolo ng isang pulis. Ngunit ang Yamaha na ito tila bumubulong lang. Paano nito hahabulin ng isang kriminal? Sige, subukan mong umikot sa paradahan. Dahan-dahan niyang pinihit ang throttle. Ang naramdaman niya ay isang nakakagulat na gaan sa pag-arangkada. Para siyang may pakpak. Magaan. Sobrang gaan. Wala ang pakiramdam ng bigat na kumakapit sa kalsada na dulot ng 400 kilograms ng Harley. Ano to? Laruan? Bulong niya sa sarili. Habang umiikot, hinahanap ni Mike kung ano ang kakaiba. Sa Harley, kailangan niya ng lakas ng braso at buong katawan para ikiling ito. Iyon ang trabaho ng isang tunay na lalaki. Sa isip niya. Pero itong Yamaha, sa kaunting paglipat lang ng bigat ng katawan, kusa na itong lumiliko. Para nitong binabasa ang kanyang isip, hindi maaasahan. Imposibleng makayanan nito ang high-speed na habulan sa ganitong gaan, kumbinsido si Mike. Baka itumba lang ito ng hangin. Baka tumilapon kapag nasagi ng sasakyan ng kriminal. Sunod-sunod na alalahanin ang pumasok sa kanyang isip. Pagkatapos ng practice run, pagbalik niya sa paradahan, naghihintay si Jose. Kumusta, Mike? Nakangising tanong ni Jose. Kailangan ng masanay. Maikling sagot ni Mike. Ha? Hindi bagay sa'yo, pare. Mukha kang nakasakay sa laruan. Tumawa si Jose. Sumakay sa kanyang Harley at humarurot paalis. Naiwang nakakuyom ang mga kamao ni Mike. Isang kahihiyan. Para bang binaliwala ang kanyang 20 taon sa serbisyo. Ngunit, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Sa huling bahagi ng practice run, sinubukan nila ang emergency brake nang buong lakas niyang piniga ang preno. Nakakagulat na naging kontrolado at mabilis ang paghinto ng Yamaha. Sa Harley, kailangan ng matinding lakas para mapahinto ang bigat nito. Kakaiba ang kapit ng preno. Nagtatakang isip ni Mike. Ngunit, iwinaksi rin niya ito agad. Siguro, dahil magaan lang, kaya madaling huminto. Yun lang yon. 6 ng gabi, pagod na umuwi si Mike. Sa sala, naghahanda ng hapunan ang kanyang asawang si Sarah. Welcome home! Kumusta ang unang araw? Sumalampak si Mike sa sofa at bumuntong hininga. Pinakamalala. Simula bukas, araw-araw kong sasakyan, yung parang kotseng de pedal na yon. Ano na lang kaya ang sasabihin ni Itay kung makikita niya ako? Pero wala ba itong magandang katangian? Malambing na tanong ni Sarah.
Nag-isip si Mike at umiling. Wala. Wala talaga. Magaan lang. Hindi ko maisip kung paano makakagawa ng tunay na trabaho ng pulis ang isang ganoon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, bumabagabag pa rin ang pakiramdam ng preno. Oktubre 4, 1997, 2-1:03 ng hapon. Isang emergency call ang umalingaw-ngaw sa radyo. Lahat ng unit may tinakbuhang sasakyan sa North Luzon Expressway, northbound. Itim na Chevrolet Camaro, tumatakbo ng higit ang 10 kph. Highway Patrol, simulan ang pagtugis. Bumilis ang tibok ng puso ni Mike. Ito ang kanyang unang tunay na habulan gamit ang Yamaha. Mabilis siyang lumabas ng paradahan at tumungo sa entrance ng expressway. Sa tabi niya, kasabayan niya ang Harley ni Jose. Mike, kaya bang habulin yan ng laruan mo? Sigaw ni Jose. Hindi sumagot si Mike at pinihit ang throttle. Sa isang iglap, isang arangkada na higit pa sa kanyang inaasahan ang kanyang naramdaman. Magaan! Sobrang gaan! Ang Yamaha ay tila isang bala na sumugod pasulong. Mabilis na naiwan sa likuran ang Harley ni Jose. Anong klaseng arangkada to? Naguguluhan man, lalo pang pinihit ni Mike ang throttle. 100 kph, 120 kph, 150 kph ang bilis ng pag-akyat ng metro. Sa Harley, mas matagal bago maabot ang ganitong bilis. Kailangan ng sapat na lakas para galawin ang 40 kilogram na bigat. Pero iba ang Yamaha. Ang 280 kilogram na bigat nito ay parang mahika na nagiging bilis. Nasa unahan, 300 metro, itim na Camaro. Namataan, ulat ni Mike sa radyo, ang ninakaw na sasakyan ay palingalinga sa 3 linya ng expressway, nag-overtake sa ibang sasakyan. Kalmadong dinikitan ni Mike ang distansya. Mula sa kanan, lumipat sa kaliwa, tapos sa gitna. Doon, napagtanto ni Mike ang isang nakakagulat na katotohanan. Sa kaunting pagkiling lang ng kanyang katawan, agad na tumutugon ang Yamaha. Sa Harley, kailangan niyang gamitin ang buong katawan para itulak ito sa paglipat ng linya. Dahil sa bigat nito, mabagal itong kumilos. Ngunit ang Yamaha, para nitong binabasa ang isip ni Mike, agad na nagbabago ng direksyon. Sa galaw lang ng katawan, tumutugon na. Isang halo ng pananabik at pagkalito ang naramdaman ni Mike. Anong ibig sabihin nito? Hindi ba't kahinaan ang pagiging magaan? Hindi ba't dapat ay hindi ito matataglaban sa hangin? Umabot na sa 50 metro ang kanilang pagitan. Malamang ay nakita na ng driver ng Camaro ang patrol sa kanyang salamin. Lalo pa niyang binilisan at nagsimulang mag-overtake ng padalos-dalos. Kalmadong nagpatuloy sa pagtugis si Mike. Mula sa radyo, narinig niya ang nag-aalalang boses ni Jose. Mike, ang bilis mo! Hintay! Hindi ka namin mahabol. Nang tingnan niya ang likuran, ang mga Harley ay mahigit 200 metro na ang layo. Dahil sa bigat ng mga ito, hindi sila makasabay sa bilis ng arangkada at paglipat-lipat ng linya. Si Mike na lang mag-isa ang humahabol sa sasakyan. Naging sandata ang pagiging magaan nito. Sa unang pagkakataon, kinilala ito ni Mike. Ngunit agad niyang iwinaksi ito. Hindi, tsamba lang to. Nagkataon lang na maganda ang arangkada. Kung Harley to sa parehong sitwasyon, magagawa ko rin to. Ito ang sinabi niya sa sarili. Nasa 10 metro na lang ang pagitan. Pumasok ang Camaro sa exit ramp. Inunahan ni Mike at hinarangan ang labasan. Napilitang magpreno ang Camaro at huminto sa gilid ng kalsada. Hinto! Patayin ang makina! Sigaw ni Mike habang nakatutok ang baril sa suspek. Sumuko ang driver at itinaas ang 2 kamay. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga kasamahan niya at inaresto ang suspek. Galing mo, Mike! Mas mabilis pala yung makina mo kaysa sa inaakala ko, tapat na puri ni Jose. Tumango si Mike na may halong pagkalito. Oo nga, mas mabilis kaysa inaasahan. Pagbalik sa istasyon, matagal niyang tinitigan ang Yamaha.
Ang puting katawan nito ay malambot na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Magaan. Oo, magaan. Ngunit ang gaan na iyon, sa habulan kanina, ay malinaw na naging isang sandata. Hindi pa. Hindi ko pa ito masasabi, sabi ni Mike sa sarili. Hindi niya maaaring baguhin ang 20 taon ng paniniwala dahil lang sa isang tagumpay. Sigurado siyang nakalalamang pa rin ang Harley. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na katanungan ang nagsimulang sumibol. Oktubre 18, 1997. Isang matinding alon ng init ang tumama sa Maynila. Ang temperatura, 10:00 pa lang ng umaga, ay umabot na sa 38 degrees at inaasahang aabot pa ito sa 42 degrees. Sa tanghali, ang temperatura ng semento sa kalsada ay higit 50 degrees at nararamdaman ang init mula sa suwelas ng sapatos kahit nakatayo ka lang. Mahabang patrol ngayon. 3 oras na iikot sa mga pangunahing kalsada, walang pahinga. Sabi ng hepe sa briefing, huwag kalimutang uminom ng tubig. Mag-ingat sa heat stroke. Ramdam ni Mike na basa na ng pawis ang kanyang uniforme habang sumasakay sa Yamaha. Sa tabi niya, ang Harley ni Jose. At sa kabila nito, 3 pang Harley. 5 patrol bikes sa isang joint patrol. Ang Yamaha ay ang kay Mike lang. Mike, sana hindi matunaw yung laruan mo, natatawang sabi ni Jose. Hindi sumagot si Mike at pinaandar ang makina. Ang tahimik na ugong ng Yamaha ay nagpatay sa nakakapasong hangin. Sa kabilang banda, ang 4 na Harley ay naglalabas ng malakas na dagundong. Ang tunog na iyon ang simbolo ng isang pulis. Ayon pa rin sa paniniwala ni Mike, 1 oras na ang nakalipas mula nang magsimula ang patrol. Ang sikat ng araw ay walang awa. Ang loob ng helmet ni Mike ay parang sauna. Ngunit ang makina ng Yamaha ay nakakagulat na matatag. Hindi gaanong maalog at katamtaman lang ang init. Subalit, isang emergency na boses ang narinig sa radyo. Dito Unit 3. Sobrang init ng makina. Hihinto muna ako. Ulat ng isa sa mga naka-Harley. Nang lumingon si Mike, nakita niya ang isang Harley na nakahinto sa gilid ng kalsada. Roger that. Manatili sa pwesto. Utos ng hepe. Pagkalipas ng 30 minuto, isa pang tawag sa radyo. Unit 5, kritikal na ang temperatura ng cooling water. Delikado nang ipagpatuloy ang pagtakbo. Ang pangalawang Harley ay sumuko na. Nagtaka si Mike. Matibay dapat ang Harley. 20 taon akong walang naranasang malaking sira. Bakit nangyayari ito? 2 oras mula nang magsimula ang patrol, umabot na sa 42 degrees Celsius ang temperatura. Ang kalsada ay tila may umaalong hangin at ang mga gulong ay parang nasusunog. At muli, tumunog ang radyo. Unit 2, nag-overheat ang makina. Kumukulo ang cooling water. Boses ni Jose na may halong pag-aalala. Nagulat si Mike at lumingalinga. Ang Harley ni Jose ay nakahinto sa gilid at may usok na lumalabas mula sa makina. Sa 5 motor, 3 Harley na ang sumuko. Ang natitira na lang ay ang Harley ng Unit 4 at ang Yamaha ni Mike. Mike, ayos lang ba yung Yamaha mo? Tanong ng hepe sa radyo. Tiningnan ni Mike ang kanyang metro. Ang temperatura ng cooling water ay nasa normal na antas. Ang kondisyon ng makina ay walang problema. Sa katunayan, parang mas matatag pa ito kaysa noong una niyang paandarin. Dito Unit 1, walang problema. Pwede pang ipagpatuloy ang pagpapatrolya. Roger that. Ipagpatuloy ang patrol. Nalilito si Mike. Bakit? Bakit ang Yamaha lang ang walang problema? Dahil ba magaan kaya madaling maglabas ng init? O may iba pang dahilan? Pagkalipas ng 20 minuto, huminto na rin ang huling Harley. Ang natira na lang ay ang Yamaha ni Mike. Siya na lang mag-isa ang tumapos sa 3 oras na patrol. Pagbalik sa istasyon, kinausap niya ang mekaniko. Si Mang Tomas ay isang veterano, nasa 50s na, at alam ang lahat tungkol sa mga motorsiklo.
Mang Tomas, bakit yung Yamaha lang ang nakayanan ng init? Lahat ng Harley, sumuko. Tumingala si Mang Tomas mula sa kanyang ginagawa at mahinahong sumagot. Simple lang yan, Mike. Magkaiba ang disenyo ng cooling system nila. Disenyo? Ang Harley, kombinasyon ng air-cooled at water-cooled. Pero ang disenyo nito ay para sa dahan-dahang pagpapalamig ng mabigat na makina. Sa normal na takbo, walang problema. Pero sa matinding init tulad kanina, hindi na sapat para makalabas ang init. Ipinagpatuloy ni Mang Tomas ang paliwanag habang inilalabas ang isang diagram. Sa kabilang banda, ang FJR 1300P ng Yamaha ay may full water-cooled system at dinisenyo ito para sa matataas na temperatura. Ang posisyon ng radiator, ang bilis ng sirkulasyon ng cooling water, lahat yan ay naka-optimize. Tahimik na nakikinig si Mike. Ang mga salita ni Mang Tomas ay tumatagos sa kanyang dibdib. Ibig sabihin, mas magaling ang Yamaha? Umiling si Mang Tomas. Hindi mas magaling, magkaiba ng layunin. Ang Harley ay may tradisyonal na disenyo na mahusay sa normal na kondisyon. Pero ang Yamaha, ginawa ito para gamitin sa iba't ibang klima sa buong mundo. Sa matitinding sitwasyon tulad kanina, lumalabas ang pagkakaiba. Bumalik si Mike sa paradahan at tinitigan ang kanyang Yamaha. Ang puting katawan nito, kahit nasisinaga ng araw, ay tila hindi mainit. Kahit 3 oras itong tumakbo, para itong bagong paandar sa sobrang tahimik. Sa tibay, mas nakalalamang ang Yamaha, bulong ni Mike. Isang katotohanang hindi niya matatakasan. Kahit paano, sa tibay, ang Yamaha na ito ay nakahihigit sa Harley. Ang 20 taon niyang pinaniniwalaan ay unti-unting gumuho. Sa locker room, nakaupo si Jose, bagsak ang mga balikat. Sira na ba ang mga Harley natin? Umupo si Mike sa tabi niya at dahan-dahang sumagot. Hindi, pagkakaiba lang ng disenyo. Walang masama sa Harley. Hindi lang ito angkop para sa sitwasyon kanina. Pero yung Yamaha mo, kinaya. May hinanakit na sabi ni Jose. Walang maisagot si Mike. Dahil alam niya, siya ang pinaka-nakakaalam na totoo iyon. Oktubre 25, 1997, 11:47 ng gabi. Sa gabing ito, haharapin ni Mike ang isang sitwasyong bingit sa kamatayan. Isang robbery ang naganap sa isang convenience store sa Maynila. Ang suspect ay isang lalaking nakaitim na hoodie at may dalang baril. Tumawag ang empleyado at agad na pinadala ang highway patrol. Kakatapos lang ni Mike maghapunan sa bahay, ngunit agad siyang pumunta sa istasyon. Hindi niya turno, ngunit iba ang usapan kapag may armadong suspek. Sumakay siya sa kanyang Yamaha at nagtungo sa lugar ng krimen. Suspek, tumatakas ng naglalakad patungo sa residential area. Armado. Mag-ingat sa paglapit. Patuloy na ulat ng radyo. Pumasok si Mike sa isang tahimik na eskinita. Madilim at hindi maganda ang paningin. Ang headlight lang ng Yamaha ang tumatagos sa kadiliman. At pagliko sa isang kanto, mga 50 metro sa unahan, nakita niya ang lalaking nakaitim na hoodie, suspek, na mataan. Sinusundan na. Napansin ng lalaki ang tunog ng motor at tumakbo sa isang mas makitid na eskinita. Isang daan na halos 3 metro lang ang lapad. Sa magkabilang gilid, may mga lumang bahay at mga basurahan at bisikletang nakakalat. Maingat na pinihit ni Mike ang throttle. Mula sa likuran, naririnig niya ang ugong ng Harley ni Jose. Ngunit sa bungad ng eskinita, biglang nagpreno si Jose. Masyadong makitid dito. Hindi ako kasya. Narinig niyang sabi sa radyo. Masyadong malapad ang Harley para sa eskinita. Si Mike na lang mag-isa ang nagpatuloy sa pagtugis. Ang pagiging magaan ng Yamaha ay isang malaking kalamangan sa sitwasyong ito. Kaliwa, kanan, iniiwasan ang mga sagabal habang papalapit sa suspek. Sa bawat pagkiling ng katawan, agad na tumutugon ang Yamaha. Para itong naging bahagi ng kanyang katawan. 20 metro,
20 metro, 17 metro. Lumalapit na siya. Lumingon ang lalaki at masamang tumingin kay Mike. Hawak pa rin niya ang baril. Kalmadong nagpatuloy si Mike. Kung magpapadalos-dalos siya, maaaring madamay ang mga residente. At paglabas sa eskinita, patungo sa isang medyo malawak na kalsada, nangyari ang hindi inaasahan. Biglang lumingon ang lalaki at sumugod. Itinutok ang baril at tumakbo ng diretsyo patungo sa motor. Sa takbo ng mga pangyayari, hindi na maiiwasan ang salpukan. Ang bilis ng motor ay nasa 80 kph. Katapusan ko na, naisip ni Mike. Kung babanggain niya ang malaking suspek sa bilis na 80 kph, tiyak na hindi siya makakaligtas. Tiyak ang kanyang kamatayan. Agad niyang piniga ang preno. Buong lakas, buong buhay niya. Ngunit sa sandaling iyon, umandar ang ABS, anti-lock braking system. Hindi nag-lock ang gulong at ang buong lakas ng preno ay kumapit sa kalsada. Ang Yamaha ay bumagal sa napakabilis na paraan. At huminto ng tuluyan, ilang pulgada lang ang layo mula sa suspek. Napatanga ang lalaki, gulat na gulat. Inilabas ni Mike ang kanyang baril at sumigaw. "Huwag kang gagalaw! Ibaba mo ang armas!" Sumuko ang lalaki, ibinagsak ang baril at itinaas ang mga kamay. Ilang segundo lang, dumating ang mga backup at dinakip ang suspek. Nalutas ang kaso nang walang nasaktan. Ngunit si Mike ay nanatiling nakasakay sa Yamaha, nanginginig ang mga kamay. "Mike, ayos ka lang?" Tanong ni Jose na tumatakbo palapit. Tinanggal ni Mike ang kanyang helmet at huminga ng malalim. "Oo, ayos lang." Ngunit sa kanyang isip, ibang emosyon ang namumuo. Kung Harley ito, mapapatigil ko ba ang 400 kilogram na bigat mula 80 kph sa loob lang ng ilang sentimetro? Ang sagot ay malinaw. Imposible. Kahit may ABS, masyadong mabigat. Tiyak na tutumba ito at babangga sa suspek. Ang motor na to ang nagligtas sa akin. Bulong ni Mike. Tinitigan niya ang puting katawan ng Yamaha. Oo, magaan. Ngunit ang gaan na iyon, ngayong gabi, ang nagligtas sa buhay niya. Alauna ng madaling araw, bumalik si Mike sa istasyon. Nagsumite ng report at nagbihis. Ngunit bago umuwi, bumalik siya sa paradahan. Doon, tahimik na nakatayo ang Yamaha. Tiningnan niya kung may tao at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa tangke nito. Ang malamig na bakal ay dumampi sa kanyang palad. Sa loob ng 20 taon, naniwala siyang Harley ang pinakamahusay. Iyon ang ipinamanang pride sa kanya ng kanyang ama. Ngunit ngayong gabi, ang Yamaha ang nagligtas sa kanyang buhay. Ang magaan na katawan, ang matalas na preno, ang mabilis na pagtugon lahat ay gumana ng perpekto para protektahan si Mike. "Salamat," mahinang bulong ni Mike. At sa sumunod na sandali, isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tahimik na umiiyak si Mike. Hindi niya alam kung dahil sa pagsisisi, sa ginhawa, o sa lungkot na gumuho ang 20 taon niyang paniniwala. Marahil, lahat ng iyon, marahan niyang hinaplos ang tangke, tulad ng pagpapasalamat sa isang matagal ng kasama. Sa gitna ng katahimikan, patuloy niya itong hinaplos. Walang salitang kailangan. Naintindihan ni Mike na ang tiwala ay hindi nasusukat sa numero. Ang tunay na tiwala ay kapag kaya mong ipagkatiwala ang iyong buhay. At ngayong gabi, pinatunayan iyon ng Yamaha. Kinabukasan, ikinuwento ni Mike ang lahat sa kanyang asawang si Sarah. Habang hawak ang tasa ng kape, mahinahon siyang nagsalita. "Nagkamali ako. Hindi masama ang Harley. Pero ang pagiging hangal ko na minamaliit ang gawang Japan, iyon ang mali. Mabutit na pagtanto mo yan. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang sinasakyan mo, kundi ang makauwi ka ng ligtas." Tumango si Mike. At mula sa araw na iyon, siya ang naging pulis na may pinakamalaking tiwala sa Yamaha.
Mahigit 20 taon na ang nakalipas at aktibo pa rin si Mike. Noong 2017, sa harap ng mga bagong recruit sa PNP Academy, naroon si Mike sa edad na 67. 3 beses sa isang linggo pa rin siyang nagpapatrolya. At ngayon, inimbitahan siya bilang special lecturer. Magsisimula na ang inyong buhay bilang mga pulis trapiko. Isa lang ang payo ko sa inyo. Huwag ninyong maliitin ang gawang Japan. Kahit magaan tingnan o walang tradisyon, tunay ang kalidad niyan. Nagkatinginan ang mga bagong pulis. Nagpatuloy si Mike. 20 taon na ang nakalipas. Katulad ninyo rin ako. Naniwala akong Harley ang pinakamagaling. Ngunit isang Yamaha ang nagligtas sa buhay ko. Mula noon, 180 degrees ang pagbabago ng pananaw ko. Ikinuwento ni Mike ang gabi ng Oktubre 25, 1997, ang muntik na salpukan sa armadong magnanakaw at kung paano siya iniligtas ng ABS ng Yamaha. Tahimik na nakikinig ang mga recruit. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang sinasakyan mo, kundi kung mapagkakatiwalaan mo ba ito. At ang gawang Japan, tutuparin nila ang tiwalang iyon. Sa ganitong paraan, naipasa ang karanasan ni Mike sa bagong henerasyon. Ang kanyang kwento ay hindi lang nanatili sa MPD, kundi kumalat sa buong kapulisan sa iba't ibang bansa. Nakakagulat kung paano nakapasok ang mga gawang Japan sa isang larangan na dating dominado ng Harley-Davidson. Ngunit sa likod nito ay ang mga karanasan ng di mabilang na pulis tulad ni Mike, ang pagiging maaasahan kung saan nakasalalay ang buhay, ang tibay sa matitinding kondisyon, at higit sa lahat, ang disenyo na inuuna ang kaligtasan ng rider. Ang trend na ito ay hindi lang nanatili sa isang bansa. Sa London, UK, sinimulan na rin nila ang paggamit ng mga motorsiklong gawa sa Japan noong 2015. Sa masikip na kalye ng London, ang magaan at mabilis na gawang Japan ay perpekto, sabi ng isang pulis Ingles. Noon, akala ko Triumph ang pride ng Britain. Pero nang masubukan ko ang Yamaha, nagbago ang isip ko. Napakagandang makina nito. Sa Germany, bagamat BMW ang pangunahing ginagamit noon, tumataas na rin ang bilang ng mga motorsiklong Hapon. Ang pagiging maaasahan nito sa high-speed chase sa autobahn at sa matinding taglamig ay kinilala. Sa United Arab Emirates, kung saan umaabot sa 15 degrees Celsius ang init, Yamaha ang ginagamit sa patrol. Ang teknolohiya ng Japan ay hindi kami binibigo kahit sa ganitong matinding init, sabi ng mga pulis doon. Australia, Canada, at ilang bansa sa South America, dahan-dahang lumalawak ang market share ng mga motorsiklan patrol na gawa sa Japan. Ang mga pulis sa buong mundo ay nakararanas ng parehong karanasan ni Mike. Sa likod ng tagumpay na ito ay may mahabang kasaysayan. Noong 1980s, nasangkot sa isang demanda ang Kawasaki KZ-1000P sa Amerika. Sunod-sunod ang aksidente ng mga pulis. At idinemanda ang Kawasaki sa paratang na may depekto ang kanilang produkto. Ngunit masusing nag-imbestiga ang Kawasaki at napatunayang ang sanhi ng mga aksidente ay maling maintenance at maling paraan ng pagmamaneho. Inilabas din nila ang katotohanang hindi sinusunod ng kapulisan ang maintenance manual at napapabayaan ang mga motor para makatipid. Kinatigan ng korte ang Kawasaki. Sa halip na masira, mas tumaas pa ang tiwala sa mga Japanese manufacturer dahil sa kanilang tapat na pagharap sa problema. Ipinakita ng pangyayaring ito sa mundo na ang Japan ay hindi lang gumagawa ng mahusay na produkto, kundi mayroon ding responsableng paninindigan. Noong 2018, sa edad na 68, opisyal nang nagretiro si Mike. Sa kanyang huling araw ng patrol, inikot niya ang lungsod gamit ang kanyang minamahal na Yamaha. 21 taon silang magkasama. Ni minsan, hindi ito nasira. Pagbalik sa paradahan, habang nakapatong ang kamay sa tangke ng Yamaha, tahimik na ngumiti si Mike. Salamat partner, ikaw ang pinakamahusay.
at ipinasa niya ang responsibilidad sa susunod na henerasyon. Ang sinasakyan ng mga bagong pulis, gawang Japan pa rin. Ganito na ipapasa ang isang bagong tradisyon. Noong 2020, habang isinasaalang-alang ng New York City Police Department ang pagbili ng mga bagong patrol bike, isang mainit na debate ang naganap sa Budget Committee. Kung sa China tayo bibili, 30% tayong makakatipid. Ang gawang Korea, 20% na mas mura. Bakit kailangan nating piliin ang mamahaling gawang Japan? Tanong ng isang miyembro. Totoo namang malaki na ang inunlad ng teknolohiya ng mga motorcycle manufacturer sa China at Korea. Maganda ang disenyo at halos kapantay na ng Japan ang specs sa papel. At higit sa lahat, mas mura. Ngunit, kalmadong sumagot ang procurement officer ng pulisya. Hindi tayo namimili lang. Pinipili natin ang kagamitan kung saan nakasalalay ang buhay ng ating mga tauhan. Ang mga salitang iyon ang nagsabi ng lahat. Ang batayan ng kapulisan sa pagpili ng patrol bike ay iba sa ordinaryong mamimili. Ang pinakamahalaga ay ang pangmatagalang track record. Nagsimulang mag-supply ng police vehicles ang mga Japanese manufacturer noong 1970s. Mahigit 50 taon na ang nakalipas. Sa nakakapasong disyerto, sa nagyayelong kalsada, sa maalinsangang klima, sa masikip na syudad sa anumang kondisyon, napatunayan na ang kanilang matatag na performance. Samantala, ang mga manufacturer mula sa China at Korea ay nagsimula lang pumasok sa police vehicle market noong 2010s. Halos 10 taon pa lang ang kanilang karanasan. Ibig sabihin, hindi pa subok ang kanilang pangmatagalang pagiging maaasahan dahil ang mga police vehicle ay inaasahang gagamitin sa loob ng 10-15 taon. Mayroon pa kayang piyesa pagkatapos ng 10 taon? Mapapanatili pa kaya ang maintenance system pagkatapos ng 20 taon? Hindi maipagkakatiwala ang kaligtasan ng isang organisasyon sa isang manufacturer na hindi tiyak ang kasagutan. Isa pa ay ang problema sa supply ng piyesa. Ang mga Japanese manufacturer ay may service centers at parts depot sa mahigit 150 bansa. Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki, lahat sila ay may global network na binuo sa loob ng maraming taon. Saan mang bansa sila gamitin, mabilis na makakarating ang piyesa at may kakayahang ayusin ito doon. Sa kabilang banda, ang supply network ng mga manufacturer mula sa China at Korea ay limitado pa. At ang pinakamatinding pagkakaiba ay ang kanilang pagtugon kapag may problema. Ang kaso ng Kawasaki noong 1980s ay nag-iwan ng malaking impresyon sa mga police organization sa buong mundo. Hindi tumakas ang Kawasaki. Nag-imbestiga sila, inilabas ang katotohanan, at nilinaw kung sino ang may responsibilidad. Ang resulta, napatunayang hindi depekto, kundi maling maintenance ang sanhi. Ngunit ang mas mahalaga ay ang tapat na pagharap ng Kawasaki. Kapag nagkaproblema, tutulungan tayo ng manufacturer na ito na lutasin. Iyon ang naramdaman ng kapulisan. Sa kabaligtaran, may mga bagong manufacturer na umiiwas sa responsibilidad kapag may problema. Dahil sa takot sa demanda, nananahimik sila o hindi nakikipagtulungan sa investigasyon. Hindi mapagkakatiwalaan ang buhay sa ganitong partner. Ang kapulisan ay hindi pumipili batay sa presyo, kundi sa katiyakan. Sa procurement ng NYPD noong 2020, Yamaha at Honda ang napili, mas mataas ang initial investment. Pero kung titingnan ang kabuuang gasto sa loob ng 10 taon, mas matipid ang gawang Japan dahil sa mababang failure rate at murang maintenance. At higit sa lahat, hindi matatawaran ng presyo ang kaligtasan ng mga pulis. Hindi ibig sabihin na mababa ang teknolohiya ng China o Korea. Sa katunayan, sa consumer market, unti-unti nang lumalaki ang kanilang market share. Ngunit sa espesyal na larangan ng police vehicles, ang 50 taong karanasan, global supply network, at tapat na corporate culture ng Japan ay may napakalaking kalamangan. Ang pagbibigay halaga
Sa pangmatagalang tiwala kaysa sa panandaliang kita, ang pag-iipon ng tunay na resulta kaysa sa magarbong anunsyo. Ang tapat na pagharap sa problema, sa halip na takbuhan ito, ang mga katangiang ito ang dahilan kung bakit sila kinikilala bilang partner na mapagkakatiwalaan ng buhay ng mga police organization sa buong mundo. Iyan ang tunay na diwa ng paggawa sa Japan. Maaaring hindi sila manalo sa labanan ng presyo, ngunit sa trabahong nagpoprotekta sa mga bagay na tunay na mahalaga, ang teknolohiya at paninindigan ng Japan ang patuloy na pinipili at maaari nating ipagmalaki ang teknolohiyang iyon. Hindi ito isang pagmamalaking ipinilit, kundi isang pagmamalaking naranasan at buong pusong kinilala ng mga tao sa buong mundo. Ang mga luha ni Mike at ang tiwala ng mga pulis sa buong mundo ang pinakamalinaw na katibayan ng lahat ng ito.